Naisip niyo na ba kung anong pwedeng sabihin ng mga balita sa loob lang ng isang araw tungkol sa isang buong bansa? Well, yan mismo ang gagawin natin ngayon. Susubukan nating buuin ang isang picture ng Pilipinas, yung mga hamon, yung mga tagumpay, gamit lang ang mga headline ng isang ordinaryong araw. Tara, silipin natin. Okay, para mas malinaw ang ating pagsusuri, hinati natin ito sa 4 na bahagi. Unahin natin ang politika, sunod ang ekonomiya, tapos yung mga banta ng kalikasan, at panghuli kung paano tayo apektado ng mga nangyayari sa buong mundo. Game? Simulan na natin. Siyempre, unahin natin ang laging mainit na usapan, politika. Dito sa unang bahagi, pasukin natin ang mga high-stakes drama sa gobyerno, kung saan pinag-aagawa ng kapangyarihan at pananagutan. So sa araw na to, 3 malalaking kwento talaga ang umalog sa politika. Una, yung kasong impeachment laban kay VP Sara Duterte, parang biglang may pag-asang umusad. Pangalawa, yung bigla ang pag-uwi ni dating Secretary Manuel Bonoan para harapin yung mga alegasyon sa kanya. At pangatlo, ang hindi mamatay-matay na issue ng pork barrel sa national budget natin. At dito, alam nyo, dito talaga lumalabas yung sentimento ng marami. Sabi nga ng mga watchdog group na inulat ng Business Mirror, parang nahuhumaling pa rin daw ang mga mambabatas natin sa pork barrel. Isang diretso-ahang puna na nagpapakita ng pagkadismaya ng publiko. Kaya ito ang malaking tanong, habang nagkakagulo sila sa Kongreso at sa mga palasyo, ano naman ang epekto nito sa atin? Kumusta naman ang bulsaan ng ordinaryong Pilipino sa gitna ng lahat ng ito? Okay, lipat tayo sa ekonomiya. At dito, medyo magulo. Parang may dalawang magkaibang kwento na sabay na nangyayari. May mga balita ng paglago, pero kasabay nito, may mga babala rin ng posibleng kahirapan. Talagang nasa sangandaan ng bansa. At sa gitna ng lahat ng debate sa ekonomiya, may isang numerong naging sentro ng usapan. 200 pesos. Yan yung panukalang dagdag sa arawang sahod. Maganda pakinggan, di ba? Pero may kaakibat yang mabigat na debate. Dito nyo makikita ng malinaw yung sinasabi kong dalawang magkaibang kwento. Sa isang banda, may babala mula sa isang government think tank. Kapag itinaas daw ang sahod ng 200 pesos, baka maraming mawalan ng trabaho. Pero sa kabilang banda, wow, yung mga dambuhalang kumpanya tulad ng Globe at Citicorp nag-aanunsyo ng bilyon-bilyong dollar na investments. So, sino ba talaga ang umuunlad? So, kung akala nyo tapos na ang mga unos sa politika at ekonomiya, well, may mga literal na bagyo at banta pa mula sa kalikasan. Dito, makikita natin kung paano hinarap ng bansa ang mga puwersa na hindi natin kontrolado. Grabe no? Sa loob lang ng 24 hours, sabay na binabantayan ng bansa ang paparating na bagyo at ang pag-aalburoto ng ilang bulkan. Ito yung reality natin dahil nasa Pacific Ring of Fire at Typhoon Belt tayo. Isang malaking pagsubok sa ating kahandaan. Unahin natin yung nasa himpapawid, si Bagyong Ada. Dahil sa kanya, itinaas na agad sa Wind Signal number 2 ang Catanduanes at ilang parte ng Camarines Sur. Alam naman natin kung anong ibig sabihin yan, di ba? Kailangan nang maghanda para sa malakas na hangin at ulan. At habang may bagyo sa dagat, sa lupa naman, ang Bulkang Mayon, grabe, 235 rockfall events sa loob lang ng isang araw. Sobrang dami nun. Isang malinaw na senyales na di siya natutulog at kailangan siyang bantayan ng maigi. At hindi lang si Mayon, kung lilipad tayo papuntang Negros, andun din si Canlaon. Nagpaparamdam din, may nadetect na 5 pagyanig. So isipin mo, nakatutok ang atensyon ng bansa sa iba't ibang panganib, sa iba't ibang lugar, ng sabay-sabay. Okay, para sa huling bahagi natin, i-zoom out natin ang ating pananaw. Tingnan naman natin kung paano tayo apektado ng mga pangyayari sa labas ng Pilipinas. Kasi sa totoo lang, walang islang hiwalay sa mundo. Halimbawa, may malaking usapan sa Amerika tungkol sa isang bagay na tinatawag na Insurrection Act na may kaugnayan sa mga banta ni Donald Trump. Bakit natin to kailangang pansinin? Simple lang. Anumang malaking mangyari sa US politics, tiyak na may epekto sa atin, sa trade, sa security, at sa buong relasyon natin sa kanila. At tingnan nyo pa to, sa parehong araw, may banta ng tarifa si Trump sa Europa. May giriya na naman sa pagitan ng Pilipinas at China. At sa kabilang dako ng mundo, may bagong trade deal na nilagdaan. Ang punto, lahat yan konektado.
Lahat yan may ripple effect na umaabot dito mismo sa atin, sa ating ekonomiya at seguridad. So ayun, gulo sa politika, alinlangan sa ekonomiya, literal na mga bagyo at bulkan, tapos may mga issue pa mula sa buong mundo. Lahat yan nangyari sa loob lang ng isang araw. Ang tanong ngayon ay ito, ano ba talaga ang sinasagi nito tungkol sa tibay at katatagan nating mga Pilipino? Isang bagay na sulit pagnilayan, di ba?